Mga bossing, dito nyo na po mapapanood ang pinamagatang ibinenta siya ng kanyang ama dahil wala itong pakinabang sa kanya dahil mahina ito at ngayon ay part 20 na po tayo. Sa huli ay nakumpirma niyang ang blue-eyed white tiger na may maitim at malaaninong aura ang tunay na assembly element ng Mahika. Agad na naghanda ang examiner ng panibagong spell at tumangging bigyan si Vincent ng kahit munting pagkakataon. Kasabay nito ay inutusan niya ang kanyang mga summoned beast na sabay-sabay umatake kay Vincent. Bilang tugon, pinadaluyan ni Vincent ang mana ang espada niyang Crimson Lotus, na may kakayahang akuin ang mga katangian ng kanyang mana. Pinagsama niya ang Absolute Sword Slash at ang Blessing ng Galactic Wanderer at pumasok siya sa isang Absolute Sword Sense Variation. Kasabay nito ay nagsimula ang chapter na pinamagatang Galactic Wanderer. Sa pinahusay na ataking yun, hiniwa ni Vincent ang mga Summoned Tiger habang nararamdaman ng examiner ang pagkaputol ng takbo ng kanyang Mahika. Layunin ni Vincent na itapon ang mga halimaw lampas sa mismong sword path niya. Nilamon ng nagyayelong sword energy ang mga Illusory Tiger. Unti-unting nagkalasog-lasog at naglaho sa gilid ng bangin ang ilusyon at lahat ng bahagi nito. Doon na unawaan ng examiner na hindi basta winasak ni Vincent ang ilusyon. Sa halip ay pinutol mismo nito ang mana circuit na nagpapanatili sa spell. Dahil dito ay napagpasyahan niyang si Vincent Adina ay may napakalalim na pag-unawa sa Mahika. Samantala, si Vincent ay tila tahimik na nagtataka kung sapat na ba ang ipinakita niya para masiyahan ang mga taga-subok. Sa isip ng mga nakamasid ay napatanong sila kung anong klaseng tao nga ba talaga siya. Pagkatapos ng pagsusulit ay nag-usap-usap ang mga tauhan tungkol sa pagpoproseso ng resulta. Napuna nila na ang Mahika ng Dean ay ganap na nabura. Dahil dito ay iniutos ng Dean na buksan ang mga tarangkahan upang formal nilang salubungin ang batang Panginoon. Habang papalapit si Vincent sa Crimson Fortress, napaisip siya kung gaano kakaibang makakita ng salamangkero na ganoon kalakas sa loob ng isang kuta ng mga mandirigma. Sa pagdating nila, sinalubong ng mga lingkod si Vincent bilang batang Panginoon habang kinukumpirma nila ni Julian na tama ang mga sinaliksik nila noon tungkol sa fortress. Unti-unting bumukas ang napakalaking tarangkahan ng kuta para sa kanila. Pagkatapos ay ipinakilala ng salaysay ang mas batang kapatid ni Varnelli na si Julian at ang salamangkero na namamahala sa mahahalagang gawain sa loob ng fortress. Habang ipinapasok nila si Vincent sa loob, nagsaludo ang mga gwardya ng fortress at binigkas ang pariralang, mapagkumbabang paggalang tungo sa ganap na kaluwalhatian. Mainit na sinalubong ni Dean Vargan pagote si Young Master Vincent at pinahintulutan siyang makapasok sa Crimson Fortress. Magalang na binati rin siya ni Vincent bilang Sir Vargan at ibinalik ang formal na pagpapakilala. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Julian na bawal magdala ng pondo ng pamilya sa loob ng fortress, ngunit ang mahuhusay na cadet ay maaaring magkaroon ng mga sponsor. Sa isip niya ay nagsimula siyang magplano na makuha ang loob ni Vargan upang mabawi nila ang nawawalang puhunan ng pamilya. Buong sigla niyang ipinangako sa sarili na maibabalik nila ang lahat ng perang ibinuhos nila noon sa Magic Tower. Samantala, inilarawan ni Vargan ang populasyon ng fortress. Ipinaliwanag niya na binubuo ito ng mga instructor, sundalo, at mga anak ng maraming pamilya kasama ang kani-kanilang mga tagapaglingkod. Sinabi rin niyang makikitira si Vincent sa isang dormitoryo kasama ang iba. Ngunit mahina hong tiniyak ni Vincent na ayos lamang yun para sa kanya. Idinagdag ni Vargan na sa oras na manirahan si Vincent doon, isa na siyang cadet at kailangang iwan sa labas ang lahat ng iba pa niyang katayuan sa lipunan. Naunawaan ni Vincent na sa biyahe ng Carwaheng yun lamang siya tatretuhing batang Panginoon. Sa di kalayuan, napansin ng dalawang babaeng cadet na nakauniporme ang pagdating ng mga bagong estudyante at humanga sila rito. Sa kanilang panig, napuna ni Varnelli na magiging kahanga-hanga si Vincent kapag nakasuot na ng uniporme ng cadet. Ipinaalam naman ni Vargan na bukas pa maibibigay ang uniporme nito dahil may pagkaantala. Pagkatapos ay tinanong ni Vincent kung saang rank siya magsisimula. Ipinaliwanag ni Vargan na lahat ng cadet ay nagsisimula sa rank 9 at sumasailalim sa promotion exam ng 2 beses bawat taon. Ipinaliwanag din niya ang sistema ng mga rank mula 9 hanggang 1. Idinagdag pa niya na kapag naipasa ang pagsusulit pagkatapos ng rank 1, saka pa lamang magiging breakthrough martial artist ang isang tao at kikilalaning tunay na graduate. Mabilis na tinansya ni Vincent na may hindi bababa sa 4.5 taon pa siya bago umabot sa graduation.
Dahil dito ay napagpasyahan niyang kailangan niyang mahanap ang heavenly fruit bago dumating ang panahong yun upang hindi siya mamatay. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong. Bilang tugon, tinanong siya ni Vargan kung sadya ba niyang pinuntirya ang blue-eyed white tiger na bumubuo sa sentro ng assembly element ng kanyang mahika. Kinumpirma ni Vincent na yun nga ang kanyang tinarget. Dahil dito ay humanga si Vargan at namangha sa lawak ng kaalaman ni Vincent sa mahika kahit nanggaling ito sa isang pamilya ng mga mandirigma. Ipinaliwanag ni Vincent na marami siyang pinag-aralang larangan dahil dati siyang mahina sa martial arts at naniniwala siyang lahat ng kaalaman ay kapangyarihan. Sa isip ni Vargan ay nagtaka siya kung paano tinawag na walang silbi ang isang batang ganoon katapang at kahusay. Sa halip na mabawasan ang kanyang pagtingin, lalo lamang naging kawili-wili sa kanya si Vincent Adina. Maya-maya ay may naalala pang nais itanong si Vincent kay Vargan. Direkta niyang itinanong kung paano niya makukuha ang maalamat na heavenly fruit. Nabigla si Vargan sa ganoong katanungan. Sa isip niya ay inisip niyang bata pa rin si Vincent kung naniniwala ito sa alamat na yon. Gayunman, sinagot pa rin niya ito at sinabi na ayon sa kwento, ang heavenly fruit mismo ang pumipili sa magiging may-ari nito. Idinagdag pa niya na maaaring matagpuan yun ni Vincent kung tunay niyang ailalaan ang sarili niya sa layuning iyon. Mula rito ay napagpasyahan ni Julian na maging ang Dean ay itinuturing ding alamat lamang ang heavenly fruit, kaya magiging mahirap makakuha ng mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol dito. Pagkaraan ay dumating ang karawahe sa kanilang destinasyon. Huminto sila sa harap ng gusaling nagsisilbing dormitoryo para sa mga rank 9 cadet. Bumukas ang mekanismo ng tarangkahan ng karawahe habang naghahanda silang pumasok. Sa loob ng gusali ay ipinaliwanag ni Vargan na ang mga tagapaglingkod ni Vincent ay maninirahan sa unang palapag habang si Vincent naman ay itatalaga sa isang silid sa ikatlong palapag ng Residence Hall 5. Pagkatapos ay iniabot niya kay Vincent ang sun badge na sumasagisag sa kanyang rank 9 na katayuan. Tinanggap yon ni Vincent at ikinabit ang gintong rank 9 sun badge sa kanyang balabal. Maya-maya ay may bumati sa kanya gamit ang pariralang mapagkumbabang paggalang tungo sa ganap na kaluwalhatian at saglit siyang napalito. Ipinaliwanag ni Vargan na yon ang formal na pagbati sa loob ng fortress at sa kanya kinausap si Vincent ng mas di formal bilang rank 9 cadet Vincent. Ngumiti si Vincent at ibinalik ang parehong pagbati sa Dean. Pagkatapos ay ipinakita ang plakang may nakasulat na Residence Hall 5 bilang tanda ng itinalaga niyang tirahan. Binuksan ni Vincent at Julian ang pinto at pumasok sila sa bago nilang dorm room. Sa pagpasok nila ay nadatnan nila ang ilang cadet na naroon na at nakahanay sa dalawang linya. Ang ilan sa kanila ay kapansin-pansing nanigas sa kaba sa pagdating ni Vincent. Dahil sa kakaibang himig ng paligid, agad na naramdaman ni Vincent na may mali. Tinanong niya si Julian kung may nagawa ba silang mali, ngunit hindi rin tiyak si Julian. Sa sumunod na sandali ay may nakilala si Julian at agad niya itong itinuro, dahilan upang mapakuroon ang tingin ni Vincent. Sa harapan nila ay nakatayo ang isang matipunong cadet na mapula ang buhok na si Malone Adina, ang rank 9 representative at ika-6 na anak ng pamilyang Adina. May paghamak nitong tinawag si Vincent bilang walang kwentang kamag-anak nila. Galit na agad siyang ipinakilala ni Julian bilang ang malupit nilang nakatatandang kapatid at inalala ang lahat ng pang-aabusong ginawa nito noon. Ikinwento ni Julian na si Malone ang kapatid na pinakamalubha siyang inapi, hanggang sa puntong pinilit pa siyang kumain ng basura. Lubhang ikinagulat iyon ni Vincent. Kasabay nito ay bumalik sa kanya ang isang malinaw at masakit na alaala ng kahihiyang iyon. Napagtanto niyang totoo nga ang alaalang iyon at regular na inaapi ni Malone ang mga mas mahina sa kanya, kabilang na sila ni Julian. Napansin din ni Vincent na ipinagpapatuloy pa rin ni Malone ang ganoong pang-aapi maging dito sa dormitoryo. Dahil dito ay humingi si Julian ng pahintulot na parusahan si Malone dahil pinapahiya nito ang pangalan ng Adina. Pumayag si Vincent at sinabi niyang maaari siyang lumaban ng walang pagpipigil. Pagkatapos ay lumapit si Vincent kay Malone at magalang itong binati bilang kapatid. Habang hinahawakan ang kamay nito, masayahin pa niyang sinabi na natutuwa siyang makita ito roon, na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Ngunit maya-maya ay nagbago ang tono niya at ipinaalala niyang hindi sila ganoon kalapit upang magsalitaan ng basta-basta. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, abang ka lang lagi sa channel na ito. Salamat mga boss!